Tara, samahan niyo ako sa aking biyahe para bisitahin ang isang mahusay na magbubonsai dito sa Dasmariñas, Cavite. Magandang tanghali, Sir Val. Yes, sir. Basta naman ang ating Ayos naman. pagbubonsai. Ayos naman, sir. Sir, kailan ka nagsimula matutong mag-bonsai? Bali, yung sa simula kasi, way back, noong 1990. 1990. Basta wala pa si Marimar noon eh. Ang Oo. natatandaan ko, yung unang ginawa ng tatay ko kasama yung kumpare niya nagbo-bonsai. Pinangalan nila, binasagan nila yung Marimar yun, nung mabuo na. Kasi ang ganda ng puno. Kumbaga, sexy eh, gano'n. Kaya yun. Eh, noong time na yun, nanonood na ako sa kanila ng kung paano yung ginagawa nila magbubonsai. Eh, maliit pa ako na, mga 9 or 10 years old ako noon. Kumbaga namulat ako na may bonsai na sa bahay. At noon, yung mga nakukuha lang dito, like kamuning, kalyos, bignay, yung kasi yung mga common na local dito sa amin dito sa Dasma. Kaya yun yung mga pinag-aralan ko noon na halaman. Yung madaling i-bonsai kasi, halimbawa galing sa materyales. Oo. Ang madaling i-bonsai, yung madali lang mabuhay. Yan gaya ng balite. Yan. Yan, madali yan. Kahit sa kanya kasi nabubuhay eh. Tapos ang pinakamahirap naman, yung mga masaselang variety ng puno. Yan. Kamuning kung minsan, pag talagang sala sa panahon, sala sa yung paraan ng pagtatanim, talagang mamatay at mamamatay eh. Hindi masasabi yung ano ng halaman eh. Depende rin doon sa pagkakahukay mo. Hanggat maaari kasi, maraming root hair na kasama. Kung sakaling materialis na ball out, hanggat maaari, maraming root hair na kasama yung halaman para makasigurado ka na mabubuhay. Ganun. Ganon. Yung sa mga, halimbawa sa pagtatali, ito rin yan. Yung pagwawire. Pagwawire. Oo. So, may position ba yan or anong way dapat gawin? Oo, hanggat maaari. Ang pag ganung may mga newbie na nagtatanong sa amin na paano ganito, paano ganyan, nasabi namin kahit paano bumasa kayo ng libro para mapag-aralan nyo yung bawat style ng bonsai. Kasi may mga style yan eh. Formal upright, informal, slanting, cascade, yung mga ganon. Depende sa ano ng puno. Oo, kasi bawat style no, may hinihinging posisyon ng sanga na tinatawag yung posisyon. Halimbawa, yan. Ito, masabi natin informal upright to eh. Hanggat maaari niyan, kung saan siya humilig, may sanga siya doon. Yan, gaya niyan, humilig siya dito. May sanga doon. Oo. Pero dapat yon kumbaga kasabay din ng latag ng ugat niya. Ito to, ayan. Halos kumpleto ugat niyan. Meron sa dalawang sides, dito sa likod, meron, tapos konti sa harap. Ganon din sa paglalagay ng sanga. Pero hanggat maaari nga, bago mo siya i-wire, i-wire mo ngayon, dapat nung isang araw pa lang, huwag mo didiligin. Para hindi siya nagkakarga ng tubig sa sanga. Yung ba, lanta-lanta yung halaman. Parang malambot yung Oo, malambot. Hindi kargado yung sanga. Kaya pag ibinend mo na gano'n, madali mo siya maibebend. Tapos dapat tama din yung sukat nung wire dun sa sanga. So depende sa sukat din sa yung wire na gagawin. Oo. Yeah, halimbawa niyan. Ito siguro nasa 2 mm yan. Pag bend mo siya pababang gano'n, medyo tulak papaloob, tapos medyo bendang gano'n. Tutulak mo, huwag mo siyang bibiglayin na gano'n. At medyo lalagyan mo ng konting puwersa. Ay tinutulak mo siya, tapos binebend mo siya pababang gano'n. Tapos pag magbe-bend ka ba pababa, hanggat maaari yung wire nandun sa ibabaw. Suporta niya. Suporta nung pinagbendan mo. Para hindi siya Oo. mali. Huwag yung wire nandito sa ilalim kasi puputok yun eh.
Di ba pag ginanya mo, mapupersa yun eh. Ito, pinaka-upper part na yan. Hanggat maaari may suporta yun na naka-anchor siyang gano'n. Nakaalalay sa kanya. Maganda sana yung ano. Minsan, ang rekomendado namin talaga, baliti eh. Kumbaga hindi papatayin. Sa pagwawire, kung mag-crack man, may hilom. Gano'n, naghihilom siya. Kung magalaw-galaw man, habang binubuhay mo siya, hindi siya ganun kasailan. Hindi siya ganun kasailan na alagaan yung mga balete. Yan, red balete yan, ganyan, mga red balete. Ito, medyo famous to ngayon eh. Yung tugas eh. Tugas. Oo, maganda rin yan ito, itong mga tugas. Kasi hindi yan masasailan na alagaan. Makukulit nga lang yan pag nagsangayan, talagang kung saan nagsasangayan. Yun ang kagandahan ng tugas. Marami siyang node, yung labasan ng sanga. Kaya madali rin mabuo yan. Mga tugas. Sisimula ng, yung talagang wala eh, from zero. Mas maganda kung may bibili sila ng, diba, may isang buo sila. May isa silang pabuo. Tapos meron silang binubuhay. Yun ang maganda. Para kahit pa paano hindi ka mainip dun. Kasi kung tatanim mo materyales tapos bigay na, ay may inip ka talaga. Kulang 3 years. Oo, saka makakantsawan ka pa ng mga nasa paligid mo, di ba? Ano ba yung binili mo? Ganto, ganyan, ganto. Yun, mahirap. Kaya hanggat mare, meron ka tinitingnan na hindi ka naiinip sa materyales na iniintay mo na lumago. Yun ang maganda talaga. Saka magiging guide mo rin yung finish na yun eh, kung paano mo bubuuin yung isa eh. Paano ba lumatag yung mga sanga nito? Ganto pala. Ganun, parang may magiging guide ka na rin. At saka yun nga, hanggat maaari makapag-acquire ng libro. Garden visit sila, maganda yun, na-expose sila doon sa mga halaman na ano, para kahit pa paano nakakuha sila ng konting tip doon sa iba. Idea kung Mga idea kung paano yung diskarte. Ayan mga kabiyahe, narinig nyo ba? Kaya ako, maraming salamat Sir Van sa sa amin dito. May natutunan kami kahit sa napakaikling oras lang natin. Malaking bagay na kagad to sa mga newbie.